Palis na sana ako. Nang ikandado ng serbidora ang pinto at bumulong sa akin, ipangako mong hindi ka hihimatayin. At ako'y napaluhod sa katotohanan. May mga gabi sa buhay natin na binabago ang lahat. Para sa akin, iyon ang gabing iyon. Ang gabing nalaman ko na ang pinakamatamis na ngiti ay maaaring magtago ng pinakamapait na lason. Lalo na kung ang ngiting iyon ay nagmumula sa sarili mong anak. Ang pangalan ko ay Santiago de la Cruz at ito ang kwento kung paano ko nalaman na ang sarili kong dugo at laman, ang kaisa-isa kong anak na si Miguel, ay 6 na buwan na pala akong dahan-dahang pinapatay. Nagsimula ang lahat sa isang hapunan. Isang ordinaryong hapunan sa isang magarbong restauran. Kasama ko ang anak kong si Miguel at ang asawa niyang si Isabel. Pinag-uusapan namin ang aking kalusugan, ang aking pagkahilo, ang aking unti-unting pagkawala ng panlasa at pangamoy. Sa edad kong 68, inakala kong lahat ng ito ay normal. Sabi ng doktor, dala lang ng katandaan. At naniwala ako. Naniwala ako sa kanila. Pero naiwanan ko ang aking telepono. Isang maliit na pagkakamali na siyang nagligtas sa buhay ko. Pagbalik ko sa restaurant, sinalubong ako ng isang batang serbidora. Ana ang pangalan niya. Imbis na telepono, ang ibinigay niya sa akin ay isang babala. Ikinandado niya ang pinto at dinala ako sa isang madilim na silid kung saan nakatutok ang mga security camera at doon ko nakita ang lahat. Sa maliit na screen, pinanood ko ang sarili kong hapunan. Nakita ko ang sarili kong tumayo para pumunta sa banyo. At sa sandaling pagtalikod ko, kumilos ang sarili kong anak. Mabilis, sanay na sanay. May kinuha siyang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang laman nito sa baso ko. Ang asawa niya, si Isabel, nakita niya. Pero wala siyang ginawa. Bagkus, umayos pa siya ng upo para takpan ang ginagawa ng asawa niya at ngumiti. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Ang sumunod na eksena ang halos pumatay sa akin. Pagbalik ko sa mesa, ininom ko ang alak na may lason na at nang ako'y tumingin sa ibang direksyon, ginaya ni Miguel ang panginginig ng aking mga kamay. Ginaya niya ang pagkalito sa aking muka. At si Isabel, tumawa siya. Isang tawang walang tunog pero dinig na dinig ng puso ko. Doon ako bumagsak. Sa sahig ng malamig na bodega, naramdaman ko ang bigat ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sakit. Ang anak na pinalaki ko ay hinahangad ang aking kamatayan, ang hiya, ang sakit, ang pakiramdam na ako'y naging isang kasambahay na lang sa sarili kong buhay na walang silbi kundi hintayin ang katapusan. Isang kahihiyan na hindi kayang burahin ng kahit anong yaman. 40 taon ng sakripisyo. Mula nang pumanaw ang aking asawang si Elena, ibinuhos ko ang lahat para kay Miguel. Ang Hacienda de la Cruz, ang negosyong pinaghirapan ng 3 henerasyon ng aming pamilya, ay para sa kanya. Ibinigay ko sa kanya ang pinakamagandang edukasyon. Ibinigay ko ang pinakamataas na posisyon, ang lahat ng karangyaan. Ako ang nagsilbing haligi at ilaw ng aming tahanan ng sabay. Tiniis ko ang pag-iisa para lang masigurong hindi siya magkukulang sa kahit ano. Pero habang ako'y nagtatrabaho, habang ako'y nagsasakripisyo para sa kanya, ako'y isang ingay na lang sa paligid. Isang matandang unti-unti nang nawawalan ng silbi. Walang pakialam, ganoon na lang. Ang mga bitamina na ibinibigay niya sa akin araw-araw na may kasamang matamis na paalala na para po ito sa kalusugan niyo, Papa. Iyon pala ang lason na dahan-dahang pumapatay sa akin. Ang turing niya sa akin ay isang sagabal na kailangan ng alisin, pero hindi nila alam ang isang bagay. Habang nakaluhod ako sa sahig sa tulong ni Ana, isang bagay ang luminaw sa aking isipan. Ang matandang sa tingin nila ay mahina na. Ang taong sa tingin nila ay kaya nilang lokohin ay may hawak na ngayong isang lihim. Isang lihim na yaman na mas makapangyarihan pa sa kanilang 7 bilyong pisong target. Ang video na iyon ang naging alas ko, ang aking trump card. Ang taong itinuring nilang isang pawn lang sa kanilang laro
ay biglang naging manlalaro. Akala nila tapos na ang laban. Akala nila ang kailangan na lang ay ang pirma ko sa isang kasulatan. Hindi nila alam na sa gabing iyon, nagsimula pa lang ang tunay na laro. Ang matandang sa tingin nila ay malapit ng mamatay, siya ang magiging mangangaso, kaya't tumayo ako. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang sakit ay napalitan ng determinasyon. Ang kahihiyan ay napalitan ng tapang. Hindi ito para sa paghihiganti lamang. Hindi, ito ay para sa pagbabalik ng dangal. Ang dangal ng pangalan ng aking ama at ng aking lolo. Ang dangal ng aking yumaong asawa. At ang dangal ko bilang isang ama na minsan ay nagmahal ng buo. Gusto nilang maging isang multo na lang ako sa sarili kong pamana. Gusto nilang tapusin ako ng walang boses. Ngayon, babawiin ko ang higit pa sa aking hasyenda. Babawiin ko ang aking dangal at bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na ikukuwento nila sa kanilang mga magiging apo kung bibigyan pa sila ng pagkakataon. Hindi ako mananahimik. Kung kayo po ay nakaramdam na parang isang estranghero sa sarili ninyong tahanan o kung naranasan nyo na ang sakit ng pagtataksil mula sa taong pinakamamahal ninyo, paki-like at share po ang video na ito. At sana po, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan nyo naman ako. Mula sa ang panig ng mundo po kayo nanonood? Saan kayo nanonood? Nais kong marinig ang inyong mga kwento. Dahil sa mga laban na tulad nito, ang ating mga boses ang ating pinakamalakas na sandata. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Ang biyahe pauwi mula sa restaurant ay ang pinakatahimik na biyahe sa buong buhay ko. Hindi ko na halos napansin ang mga ilaw ng siyudad na aming dinadaanan. Ang tanging naglalaro sa aking isipan, paulit-ulit na parang isang sirang plaka ay ang imahe mula sa security camera. Ang kamay ng aking anak na si Miguel, ang pagbuhos niya ng likido sa aking baso, at ang ngiti sa labi ng kanyang asawang si Isabel. Ang bawat detalye ay tila nakaukit sa aking utak, isang lason na mas mabisa pa kaysa sa anumang kemikal na ipinainom niya sa akin. Pagdating ko sa hasyenda, hindi ako pumasok sa malaking bahay. Dumiretso ako sa likuran, sa isang maliit na gusali na matagal nang hindi nabubuksan. Ang lumang laboratorio ni Lolo. Dito niya sinimulan ang lahat. Ang amoy ng lumang kahoy at mga kemikal na matagal nang hindi nagagalaw ay sumalubong sa akin. Ngunit sa gabing iyon, ang amoy na iyon ay hindi amoy ng alaala, kundi amoy ng pag-asa. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong magkaroon ng pruweba. Maingat kong hinubad ang aking coat, ang damit na suot ko noong hapunan. Hinanap ko ang bahagi kung saan natapunan ito ng alak. Ginamit ko ang isang maliit na gunting at maingat na ginupit ang kapirasong tela. Inilagay ko ito sa isang test tube, dinagdagan ng solvent at tinakpan. Habang marahan kong inaalog ang test tube, ang aking mga kamay ay hindi nanginginig dahil sa sakit kundi dahil sa galit. Isang galit na malamig at mabigat. Habang hinihintay kong matunaw ang mantsa, binuklat ko ang mga lumang libro ng toxicology na hindi ko na nahahawakan mula pa noong ako'y nag-aaral. Ang mga pahina ay naninilaw na, pero ang mga salitang nakasulat doon ay kasing linaw ng aking determinasyon. Anumang lason, nag-iiwan ng bakas. At anumang pagtataksil, gaano man ito kaingat na itinago, ay may iniiwang marka. Ang mga makina sa laboratorio, bagamat luma, ay gumagana pa rin ng maayos. Inalagaan ko ang mga ito bilang pagbibigay galang sa aking lolo. Inabot ng halos 2 oras bago uminit ang chromatography machine at mailabas ang resulta. Sa loob ng 2 oras na iyon, para akong isang leon sa loob ng hawla, pabalik-balik sa maliit na espasyo. Ano kayang uri ng kemikal ang kayang sirain ang panlasa at pangamoy ng hindi agad nakamamatay? Anong klasing lason ang magmumukhang simpleng sakit ng katandaan sa mata ng isang doktor? Nang sa wakas ay lumabas ang resulta, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. 2 matulis na linya sa graph. Malinaw, walang duda. Isang kemikal na humaharang sa kakayahan ng dila na makalasa at isang industrial compound na ginagamit sa pagsusuri ng mga pananim, isang bagay na hindi kailanman dapat mapasok sa katawan ng tao. Magkasama, ang dalawang ito ay perpekto sa kanilang masamang layunin. Napakatalino at napakasama.
Ang pinakamahalagang natuklasan ko ay ang epekto ng mga ito ay pansamantala lamang. Kapag itinigil ang pag-inom at sinabayan ng tamang nutrisyon, babalik din ang aking mga pandama. Dito ko naintindihan ang lahat. Hindi ako gustong patayin ni Miguel. Hindi pa. Ang gusto niya ay sirain ako. Gawin akong inutil. Gawin akong isang matandang ulyanin sa mata ng lahat, isang taong desperado nang ipasa ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Gusto niyang isuko ko ang aking korona ng kusa. Iniwan ko ang laboratorio at naglakad ako papasok sa malaking bahay. Tahimik ang paligid. Ang bahay na ito, na puno noon ng tawanan ni Elena at ng mga yapak ng isang batang Miguel, ngayon ay tila isang malaking puntod. Dumiretso ako sa kusina. Sa ibabaw ng cabinet, nandoon pa rin ang mga bote ng bitamina na ibinigay sa akin ni Miguel 3 buwan na ang nakalipas. Naaalala ko pa ang sinabi niya, "Para po ito sa kalusugan niyo, Papa, para lalo kayong lumakas." Kinuha ko ang isang bote. Dahan-dahan kong tinanggal ang makulay na etiketa at sa ilalim nito, isang ibang label ang lumitaw. Nakasulat sa itim at pulang letra, Agrichem Solutions, Sample Batch Alpha 7. Hindi ito bitamina. Ito mismo ang lason. Ang lason na araw-araw kong iniinom, iniisip na ito'y para sa aking ikabubuti, galing pa man din sa aking anak. Umakyat ako sa dating kwarto ni Miguel. Sa basurahan sa loob ng kanyang banyo, may nakita pa akong mga walang laman na bote na may parehong logo. Pag-aari ng Agrichem, hindi maaaring ipagbili, may nagbibigay sa kanya. Isang taong may access sa mga kemikal na ito at may pusong kasing itim ng gabi. Ang huling piraso ng palaisipan ay natagpuan ko sa drawer ng kanyang lumang lamesa. Mga papeles, mga resibo mula sa mga kasino, mga statement ng credit card na may mga bilog na pula sa mga cash advance, at ang kabuuang halaga, 180 milyong piso. Nakasulat din ang petsa kung kailan ito dapat bayaran. Sa loob ng 70 araw, 3 buwan. Ang parehong haba ng panahon mula nang magsimula ang aking mga sintomas. Kung pipirma ako sa kasulatan sa susunod na linggo, makokontrol ni Miguel ang isang hasyenda na nagkakahalaga ng 7 bilyong piso. Sobra-sobra para bayaran ang kanyang mga utang. Sobra-sobra para sa kanya upang bigyang katwiran ng pagsira sa sarili niyang ama. Naupo ako sa lumang silya ng aking ama, napapaligiran ng mga ebidensya ng kataksilan. Sa likod ko, sa isang estante, naroon ang nakangiting litrato ni Elena. Tila nakatingin siya sa akin. Nagtatanong kung paano nangyari ito. Paano humantong sa ganito ang anak na pareho naming minahal? Alam ko na ngayon. Si Miguel ay may kasabwat, isang tao mula sa Agrichem. Isang taong tumulong sa kanya sa karumaldumal na planong ito. Hindi ko ito kakayanin mag-isa. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan ko ng buong buo. Kinuha ko ang aking telepono at hinanap ang numero ni Ricardo Santos. 3:00 ng madaling araw. Ang katahimikan ng gabi ay binasag lamang ng mahinang huni ng mga kuliglig sa labas. Nakaupo pa rin ako sa dilim, sa loob ng aking opisina, kaharap ang mga bote ng lason na nakahanay sa aking lamesa. Ang bawat bote ay isang simbolo ng bawat kasinungalingan, bawat yakap na may pagkukunwari, bawat "kamusta ka na, Papa?" na may nakatagong lason. Ang bigat sa aking dibdib ay halos hindi ko na makayanan. Tumingin ako sa litrato ni Elena. Ang kanyang ngiti ay tila isang paalala ng lahat ng aming pinangarap para kay Miguel. Bigla kong naalala ang kanyang huling mga salita sa ospital bago siya pumanaw. "Alagaan mo si Miguel," bulong niya, kahit hirap na siyang magsalita. "Kailangan niya ng gabay, Santiago." At ipinangako kong gagawin ko. "Patawarin mo ako, mahal," sabi ko sa litrato. "Nabigo ako sa iyo. Nabigo akong iligtas siya mula sa kanyang sarili, pero hindi ako mabibigo sa pagsupil sa kanya. Kailangan ko ng tulong. Hindi ito isang laban na kaya kong harapin ng mag-isa. May isang pangalan lang na pumasok sa isip ko, si Ricardo Santos, ang aking kanang kamay sa hasyenda. Higit pa sa isang katiwala, si Rico ay isang kaibigan. Kasama ko na siya sa loob ng 35 taon. Nakita niya ang paglaki ni Miguel. Nakita niya ang aking mga tagumpay at kabiguan. Ang tiwala ko sa kanya ay hindi nabuo sa isang araw. Ito ay hinulma ng panahon at ng maraming pagsubok. Walang pag-aalinlangan, pinindot ko ang kanyang numero.
Sumagot siya sa pangalawang ring. Ang boses ay magaspang dahil sa pagkagising. Santiago? 3:00 ng umaga, sabi niya. Hindi ako nagpaligoy-ligoy pa. Kailangan kita dito sa Hacienda Rico, sabi ko. Sinisikap kong panatilihing matatag ang aking boses. Ngayon na. At Rico, huwag mong sasabihin kahit kanino. Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya. Isang sandali ng pagtataka, marahil, ngunit walang pagtatanong. Walang pag-aalinlangan. Ang tanging sinabi niya ay, darating ako sa loob ng 20 minuto, iyon si Ricardo, tapat, maaasahan. Pagkababa ko ng telepono, nagsimula nang umikot ang plano sa aking isipan. Ang kanilang armas ay lason na nagpapahina. Ang aking magiging armas ay ang kanilang sariling kasakiman. Gagamitin ko ang kanilang pag-aakala na ako'y mahina na. Gagamitin ko ang kanilang pananabik na makuha ang lahat. Kinaumagahan, pagsikat ng araw, handa na ako. Hinawakan ko ang telepono at tinawagan ko si Miguel. Bago ko pinindot ang call button, huminga ako ng malalim. Inalala ko ang aking pagkahilo, ang aking panghihina. Kailangan kong maging kapani-paniwala. Kailangan nilang maniwala na sumusuko na ako. Sinagot niya agad, Papa? Ayos lang po ba kayo? Ang tanong niya. Ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Ito na. Ginamit ko ang pinakamahinang boses na kaya ko. Miguel, anak? Huminto ako na parang hirap na hirap magsalita. Hindi ko na kaya pang maghintay hanggang sa susunod na linggo. Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang puno ng pag-asa at pananabik. Pumunta ka dito ngayon. Dalhin mo na ang mga papeles. Papa, sigurado po ba kayo? Sabi niya. Sinusubukang itago ang tuwa sa kanyang boses. Ang boses niyo po ay, paggising ko kanina, pinutol ko siya. Hinayaan kong manginig ang aking boses. Hindi ko na maamoy ang kape barako ko. Sinubukan kong tikman, wala. Kahit ang pait, wala na akong malasahan. Wala na lahat, anak. Ito ang mga salitang gusto niyang marinig. Ito ang patunay na ang kanyang plano ay nagtatagumpay. Narinig ko siyang bumulong sa kanyang asawa sa kabilang linya. Pagbalik niya, ang kanyang boses ay malambing na, puno ng halos hindi na maitagong tagumpay. Sige po, Papa, papunta na kami diyan bago mag-2:00. Salamat, anak, sabi ko. Hinayaan kong pumiyok ang aking boses na parang naiiyak. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Pagkababa ko ng telepono, napahawak ako sa lamesa. Ang aking pagkukunwari ay kumitil ng isang bahagi ng aking kaluluwa. Ngunit kailangan kong gawin ito. Ito ang unang hakbang. Ang pain ay inihagis ko na, at alam kong dahil sa kanilang kasakiman, kakagatin nila ito ng buong buo. Kailangan ko lang maghanda para sa kanilang pagdating. At para sa susunod na hakbang ng aking plano, ang paghaharap ay magsisimula na. Ang paghihintay ay isang uri ng labis na pagpapahirap. Bawat pag-ikot ng segundo sa lumang orasan sa pader ay tila isang suntok sa aking dibdib. Hinihintay ko ang pagdating ng sarili kong anak na may dalang kasulatan para sa aking pagsuko, isang kasulatan na maglilipat sa kanya ng lahat ng aking pinaghirapan. Ngunit hindi ako basta maghihintay. Naghanda ako. Ipinagpalit ko ang aking karaniwang damit sa isang luma at maluwag na bathrobe. Hindi ako nagsuklay. Hinayaan kong maging magulo ang aking buhok. Sa harap ng salamin, pinraktis ko ang panginginig ng aking mga kamay, ang paglalakad na tila hirap na hirap. Kailangan kong maging ang taong gusto nilang makita. Isang matandang mahina, talunan, at handa ng mamatay. Eksaktong 2:00 ng hapon, narinig ko ang tunog ng kanilang sasakyan sa mahabang daan papasok ng hacienda. Huminga ako ng malalim at isinuot ko ang maskara ng aking kahinaan. Sinalubong ko sila sa pinto. Nakahawak sa hamba na parang anumang oras ay babagsak ako. Nakita ko ang kislap sa mga mata ni Miguel nang makita niya ako. Isang kislap ng tagumpay. Papa, ang sama na po ng itsura niyo, sabi niya. Ang mga salitang iyon, na dapat sana'y puno ng pag-aalala, ay naging musika sa kanyang pandinig. Masama rin ang pakiramdam ko, sagot ko. Hinayaan kong maging magaspang ang aking boses. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa sala. Bawat hakbang ay tila isang malaking pasakit. Sumunod sila sa akin.
Si Isabel ay may dalang isang kahon ng cake. Sans rival po, Papa. Ang paborito nyo, sabi niya. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng lason. Inilapag niya ito sa lamesa sa gitna. Ano yang amoy na yan? Tanong ko. Biglang napatigil at suminghot-singhot sa hangin. May nasusunog ba? Nagkatinginan sila. Naguguluhan. Wala naman po, Papa. Baka naamoy niyo lang po ang cake, sabi ni Isabel. Lumapit ako sa cake. Yumuko na parang aamuyin ito. At bigla akong umatras na parang napaso. Hindi ito amoy cake, amoy sunog na goma. Amoy kemikal, sigaw ko, tinuturo ang cake. Gusto niyo ba akong lasunin? Agad na lumapit si Miguel at hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang paghawak ay marahan, ngunit ramdam ko ang pagtitimpi sa kanyang mga daliri. Papa, nagkakamali lang po ang pang-amoy niyo, sabi niya, ang boses ay pinapakalma. Halika na po. Pirmahan na natin ito para makapagpahinga na kayo. Inilatag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Makintab ang papel, malinis ang pagkakaimprenta. Ang pangalan ko sa dulo ng bawat pahina ay tila ng aakit, naghihintay ng isang pirma na magtatapos sa lahat ang dulo ng aking buhay. Kumuha ako ng upo. Inabot ko ang ballpen, ngunit sinadya kong manginig ang aking kamay. Ang aking salamin, sabi ko, kinakapakapa ang aking bulsa. Hindi ko makita. Tumayo ako. Nagkunwaring hinahanap ito. At sa aking pagkataranta, sinadya kong masagi ng aking siko ang isang pitsel na may lamang malamig na kalamansi juice na nakapatong sa gilid ng lamesa. Ang lahat ay nangyari ng tila mabagal. Ang tunog ng salamin na tumama sa matigas na kahoy. Ang pagbuhos ng malamig na likido sa ibabaw ng mga makikintab na papel. Ang tinta ng pangalan ng abogado ay kumalat. Ang selyo ay unti-unting natunaw. Ang perpektong kasulatan ay naging isang basang-basahan. Hindi! Sigaw ni Miguel. Lumundag siya pasugod ngunit huli na ang lahat. Ang mga dokumento ay wasak na. Pinilit kong magmukhang nagkasala. Patawarin mo ako, anak, sabi ko habang nanginginig ang aking boses. Ang mga kamay ko, hindi ko na makontrol. Nakatayo si Miguel, hawak ang basang papel. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit mula sa matinding galit patungo sa pilit na pagpapasensya. Ramdam na ramdam ko ang pagnanais niyang sumigaw, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Ayos lang po, Papa, sabi niya, kahit nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Magpapagawa na lang kami ng bago sa Lunes. Dito ko na isinagawa ang susunod na bahagi ng aking plano. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng pagkukunwaring pagkalito. Hindi, sa Biyernes na. Tumingin siya sa akin, nagtataka, sa opisina. Sa araw ng board meeting, gusto ko, nandoon ang lahat. Itinaas ko ang aking nanginginig na kamay. Kung isusuko ko na ang 40 taon ng aking buhay, gusto ko ng mga saksi. Gusto kong malaman ng lahat na ito ay desisyon ko. Nakita kong lumingon si Miguel kay Isabel, nakita ko ang bahagyang pagtango ng kanyang asawa. Ang lohika sa likod ng aking sinabi ay perpekto para sa kanila. Kung may mga saksi, magiging mas legal ang lahat. Mas mahirap itong questionin sa korte sa hinaharap. Ang kanilang sariling pag-iingat ang naging daan para mahulog sila sa aking patibong. Sige po, Papa, sabi ni Miguel. Bumalik na ang peking pag-aalala sa kanyang boses. Sa Biyernes, sa board meeting, umalis sila hindi nagtagal. Mula sa bintana, pinanood kong mawala ang kanilang sasakyan sa kalayuan. Nang sigurado na akong wala na sila, ang aking panghihina ay biglang naglaho. Tumayo ako ng tuwid. Ang panginginig ng aking mga kamay ay nawala. Naglakad ako papunta sa lamesa at tiningnan ang basang papel. Nanalo ako sa unang laban na ito, ngunit ito ay simula pa lamang. Kailangan kong maghanda para sa gabi at sa pagdating ng aking tunay na kapanalig. Nang tuluyang lumubog ang araw at kumalat ang kadiliman sa buong hasyenda, ang aking pagkabalisa ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Matapos umalis ni Miguel, ang bahay ay naging napakatahimik, ngunit hindi ito ang katahimikan ng kalungkutan. Ito ang katahimikan bago ang isang bagyo. Isang bagyong ako mismo ang lilikha. Naghintay ako. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, isang sasakyang walang ilaw ang dahan-dahang pumasok sa likurang bahagi ng hasyenda, malayo sa malaking bahay. Alam kong si Ricardo na iyon,
Lumabas ako sa likurang pinto at naglakad sa ilalim ng nagniningning na buwan. Ang aming tagpuan ay sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga sa silangang bahagi ng lupain. Ang punong iyon ay isang tahimik na saksi sa kasaysayan ng aming pamilya. Doon ako unang tinuruan ng aking ama kung paano mag-alaga ng mga pananim. Doon kami madalas maglaro ni Miguel noong siya ay bata pa. Ngayong gabi, ito ang magiging saksi sa isang panunumpa. Naabutan ko si Ricardo na naghihintay sa ilalim ng puno. Ang kanyang anino ay mahaba sa damuhan. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng pag-aalala. "Santiago, ano ba talaga ang nangyayari?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may bigat. Walang pag-aalinlangan. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isa sa mga walang lamang bote na nakita ko sa kwarto ni Miguel. Ang bote na may logo ng Agrichem. Inabot ko ito sa kanya. "Ang anak ko, Rico." Nilalason niya ako, sabi ko. Ang mga salitang iyon, nang sa wakas ay nasabi ko ng malakas, ay tila nagbigay ng laya sa isang mabigat na pasan sa aking dibdib. Ito ang ginagamit niya. Kinuha ni Ricardo ang bote. Itinaas niya ito sa liwanag ng buwan, pinag-aralan ang logo. Tumingin siya sa bote at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Wala akong nakitang pagdududa sa kanyang mga mata. Hindi siya nagtanong kung sigurado ba ako. Hindi niya kinuwestiyon ang aking sinabi. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang tanong na nagpapatunay ng kanyang walang katulad na katapatan. "Ano ang kailangan mong gawin ko?" Doon ko naramdaman ang pag-asa. Sa gitna ng lahat ng kataksilan, mayroon pa ring isang taong maaasahan. Ang buong koleksyon ng alak, lahat ng ating pinakamamahaling produkto, sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Kailangan itong mailipat bago sumapit ang Biyernes. "Ilipat saan?" tanong niya. "Kahit saan, Rico. Kahit saan basta't hindi ito mahahanap ni Miguel," paliwanag ko. May plano siyang sirain ang lahat. Itatapon niya ang lahat ng ating pinaghirapan. Kailangan nating mailabas ang lahat bago sumapit ang gabi ng Huwebes. Tumahimik si Ricardo sandali. Ang tanging maririnig ay ang hangin na dumadaan sa mga dahon ng mangga. Pagkatapos ay tinapik niya ng mahigpit ang aking balikat. "Ang mga alak ay magiging ligtas, kaibigan," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan. Ipinapangako ko. Hindi na siya nagtanong kung bakit. 35 taon ang aming pinagsamahan ay nangangahulugan ng tiwalang hindi na nangangailangan ng mahabang paliwanag. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-unawa. Alam niyang ang hinihiling ko ay isang malaking panganib. Kung kami ay mabibigo, maaari niyang ikapahamak ang lahat. Bago siya umalis, may isang bagay pa akong ipinakita sa kanya. Ang susi sa aming pribadong bodega kung saan nakatago ang pinakamatatandang alak, kabilang na ang isang espesyal na kahon. "Rico, may isang vintage diyan mula 1987, sabi ko. Ang taon ng kapanganakan ni Miguel. Naramdaman ko ang kirot sa aking puso habang sinasabi ko ito. 20 kahon ang ginawa ko. Itinago ko ang lahat. Para sana sa mga mahahalagang okasyon sa buhay niya. Sa kanyang kasal, sa pagsilang ng kanyang unang anak, sa araw na ipapasa ko sa kanya ang hasyenda ng may pagmamalaki. Mga selebrasyong hindi na kailanman mangyayari. Ginawa ko ito nang siya ay isinilang, sabi ko. Itinabi ko para sa araw na magiging karapat-dapat siya. Tiningnan ni Ricardo ang aking mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot ngunit may katatagan. "Kung ganoon, Santiago," sabi niya, "itabi mo para sa isang taong mas karapat-dapat." Ang kanyang mga salita ay tumatak sa akin. Tama siya. Ang pamanang ito ay hindi para sa mga taksil. Gabi ng Huwebes, pag-uulit ko. Dapat wala ng laman ang bodega bago mag-umaga ng Biyernes. Tumango si Ricardo. At walang imik na tumalikod at naglakad pabalik sa kadiliman. Naiwan akong mag-isa sa ilalim ng puno ng mangga, nakatingin sa malaking bahay kung saan sinubok ng aking anak na kunin ang aking buhay. 4 na araw na lang. 4 na araw na lang bago ang Biyernes. Ang huling yugto ng laban ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, mayroon na akong isang tunay na kaibigan sa aking panig. Sa sumunod na 4 na araw, ginampanan ko ang papel ng aking buhay. Ako ang naging mahinang amang, naghihintay na lamang sa kanyang katapusan.
Sa tuwing darating si Miguel para kumustahin ako, tinitiyak kong makikita niya ang isang matandang hirap ng maglakad, nanginginig ang mga kamay, at nalilito sa mga simpleng bagay. Ang bawat paggubo, bawat pagdaing, bawat sandali ng aking pagkalimot ay isang notang perpektong tumutugtog sa musikang gusto niyang marinig. At habang lumalalim ang aking pagkukunwari, lalong lumalaki ang kanyang kumpiyansa. Nagiging pabaya na siya, hindi na siya nag-iingat. Para sa kanya, tapos na ang laban. Naghihintay na lang siya ng Biyernes para kunin ang tropeo, ngunit sa mga sandaling ako'y nag-iisa, lalo na sa loob ng aking laboratorio, ibang Santiago ang lumalabas. 3 beses sa isang araw, umiinom ako ng isang espesyal na timpla na mayaman sa mga sustansyang kailangan ko para labanan ang epekto ng lason. Gabi-gabi, sumasailalim ako sa isang detoxification process gamit ang activated charcoal at milk thistle. Dahan-dahan, napakabagal, pero nararamdaman ko ang pagbabago. Pagsapit ng Lunes, naramdaman ko na ulit ang pait ng aking kape. Pagsapit ng Martes, habang naglalakad ako malapit sa bodega, naamoy ko ang pamilyar na halimuyak ng mga lumang bariles na gawa sa kahoy. Isang amoy na matagal ko nang hindi naamoy. Ang aking mga pandama ay nagbabalik, ngunit itinago ko ito ng buong ingat. Sa tuwing bibisita si Miguel, tinitiyak kong didilatan ko ang mga etiketang kaya ko namang basahin ng malinaw. Tinitiyak kong aamuyin ko ang alak at sasabihing wala itong amoy. Hinayaan ko siyang maniwala na ang kanyang plano ay perpekto. Hapon ng Miyerkules. Nakaupo ako sa aking paboritong silya sa sala, nagkukunwaring natutulog. Si Miguel naman ay nasa hardin, pabalik-balik habang may kausap sa telepono. Akala niya, sarado ang mga malalaking pintong salamin. Ngunit sinadya kong mag-iwan ng isang maliit na siwang. Sapat lang para marinig ko ang bawat salita niya. Ang kanyang boses, malinaw na malinaw, ay lumutang sa hangin na parang lason. Biyernes ng gabi, sabi niya sa kausap, darating ang mga tanker. Magtatrabaho ang mga tauhan natin buong weekend. Itapon ang lahat. Huminto siya, nakikinig sa kabilang linya. Lahat ng bariles, lahat ng bote. Pagdating ng Lunes, pera na ang lahat ng iyan. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking mga kamao sa braso ng silya. Ang aking paghinga ay tila huminto. Wala akong pakialam kung magkano ang halaga niyan sa auction. Narinig kong sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay naging matalas at puno ng pagkainip. Kailangan ko ng cash ngayon din. Hindi maghihintay ang kasino. Iproseso nyo na lang lahat bilang industrial base. Walang kailangang makaalam na tinatapon natin sa kanal ang 30 milyong dolyar na halaga ng vintage wine. 30 milyong dolyar. Halos 1 bilyon at kalahating piso itatapon na lang sa kanal para sa kanyang mga utang sa sugal. At pagkatapos, narinig ko siyang tumawa. Isang tawang malamig at walang kaluluwa. Oo, pipirma na ang matanda sa Biyernes ng umaga. Pagkatapos noon, akin na ang hasyenda. Magre-rebrand tayo bago matapos ang buwan. Yung bago mong fresh and clean line, nasa mga istante na yan bago magpasko. Huminto siya ulit. At pagkatapos ay idinugtong ang mga salitang tumusok sa aking puso na parang punyal. Tiwala lang, hindi malalaman ni Santiago de la Cruz kung ano ang tumama sa kanya. Sa oras na malaman niya ang ginagawa natin, masyado na siyang ulyanin para pigilan pa tayo. Pagkatapos ng tawag, pumasok siya sa loob. Nakita niya akong natutulog sa silya at ngumiti siya. Ang ngiting iyon, hindi ko iyon malilimutan kailanman. Nang gabing iyon, habang naliligo si Miguel sa itaas, alam kong ito na ang pagkakataon ko. Pumasok ako sa kanyang kwarto. Ang kanyang briefcase ay nakapatong lang sa ibabaw ng kama. Hindi nakalock. Napailing ako. Ang kapalaluan niya ang magiging kanyang kapahamakan. Binuksan ko ito at sa loob, nakita ko ang kabuuan ng kanyang karumal-dumal na plano. Isang folder na may pamagat na rebrand proposal. Ang unang pahina ay ang logo ng aming pamilya. Ang eleganteng letrang D na may kasamang dahon ng mangga, isang disenyo pa ng aking lolo noong 1952. Sa ibabaw nito, isang malaking pulang X. Ikinuyom ko ang aking mga palad. Sa sumunod na pahina, halos masuka ako. Isang bagong logo. Luntian at kahel na kulay, mga kulay na sumisigaw ng kababawan.
Isang makapal na font na nagsasabing De La Cruz Fresh Clean. At sa ibaba, mga sampol ng produkto. Ang mga bote na gawa sa kristal na minsan ay naglalaman ng aming pinakamahusay na alak ngayon ay may lamang likidong kulay asul. At ang mga etiketa, all-purpose bathroom cleaner, toilet bowl power gel, pipe unblocker, maximum strength, at sa pinakababa, ang kanilang slogan. Isang paglapastangan sa lahat ng pinaghirapan ng aming pamilya, The Scent of Clean by De La Cruz. Hindi lang nila ninanakaw ang hasyenda. Ginagawa nilang kemikal pangbanyo ang 3 henerasyon ng aming dedikasyon at sining. Ang pangalan ko, ang alaala ni Elena, ang pamana ng aking ama, lahat ay magiging katumbas ng isang commercial ng panlinis ng kubeta. Naalala ko ang litrato ni Elena sa laboratorio. Ang kanyang nakangiting mukha habang tinutulungan niya akong i-blend ang aming 1998 vintage. Espesyal ito, Santiago, sabi niya noon. Matatandaan ng mga tao ang alak na ito kahit wala na tayo. At ngayon, matatandaan ito bilang panlinis ng kanal. Isinara ko ang briefcase. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig sa kabila ng galit na nag-aalab sa aking dibdib. Gusto ni Miguel na itapon ang buhay ko sa literal na kanal. Gusto niyang gawing kasing kahulugan ng pangalang De La Cruz ang mga murang kemikal at mga kasinungalingan. Sa Huwebes ng gabi, darating ang mga truck, ngunit hindi pa niya alam na ang kanyang mahalagang koleksyon, ang bawat bote na plano niyang sirain ay maglalaho na parang bula. Ako ang sisigurado niyan. At sa Biyernes ng umaga, kapag natuklasan niya ang aking ginawa, kapag nakatayo na siya sa gitna ng mga walang lamang bodega, napapaligiran ng wala kundi ang sarili niyang kasakiman, nandoon ako. Nandoon ako para panoorin ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang 4 na araw ng pagkukunwari ay malapit ng matapos. Ang aming bodega ay palagi kong itinuturing na parang isang katedral. Ang mga pader na gawa sa bato ay makakapal, na tila kayang dalhin ang bigat ng isang siglo. Ang hangin sa loob ay malamig at tahimik, laging may halimuyak ng kahoy na oak at pinatuyong halaman. Ngunit sa gabing iyon, Huwebes ng gabi, ang pakiramdam ay iba. Para kaming mga magnanakaw na papasok sa isang vault. Ang kaibahan lang, nagnanakaw kami mula sa mga magnanakaw. Eksaktong 11:00 ng gabi, isang malaking refrigerated truck ang tahimik na umatras papunta sa pasukan ng bodega. Walang ilaw, walang ingay. Bumaba si Ricardo, kasama ang 3 pinagkakatiwalaan naming manggagawa mula sa hasyenda. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Walang nagsalita. Naiintindihan ng lahat ang bigat ng kanilang ginagawa. Nagsimula kaming magtrabaho sa katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng salamin sa tuwing inaalis namin ang mga bote mula sa kanilang mga lalagyan. 40 taon ng aking buhay ang nakahanay sa mga pader na bato na iyon. Ang bawat bote ay isang alaala na nakakulong sa salamin. Ang 1974 vintage na ginawa namin ni Elena noong aming honeymoon. Ang 1982 na nanalo ng gintong medalya sa isang kompetisyon sa Paris. Ang 1998 na hanggang ngayon ay tinatawag ng mga kritiko na aking obra maestra. At ang 1987, ang taon ng kapanganakan ni Miguel, kinuha ko ang isa sa mga bote ng 1987 mula sa lalagyan nito. Ang etiketa ay medyo nanilaw na sa paglipas ng 37 taon. May kaunting lamat na ang wax seal sa ibabaw. Sa loob, ang alak ay matiyagang naghihintay ng isang pagkakataong karapat-dapat para sa kanya. Lumapit si Ricardo sa aking tabi. Ginawa ko ito noong siya'y isinilang, sabi ko ng mahina, habang tinititigan ang bote. Itinabi ko para sa araw na magiging karapat-dapat siya. Tiningnan ni Ricardo ang bote at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha na sanay na sa sikat ng araw ay puno ng lungkot ngunit may katatagan. Kung ganoon, Santiago, sabi niya, itabi mo para sa isang taong mas karapat-dapat. Isang tango lang ang aking isinagot. At maingat kong inilagay ang bote sa isang kahon na may lamang malambot na sapin. Tama siya. May iinom ng alak na ito balang araw. Isang taong nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng pagbuo ng isang bagay ng dahan-dahan na may pasensya at pagmamahal. Hindi ang aking anak,
Nagpatuloy kami sa pagtatrabaho sa buong gabi. Bawat bote ay maingat na itinatala, binabalot sa tissue, at inilalagay sa mga truck na may climate control. Ang mga reserve mula pa noong 1950s na gawa pa ng aking ama. Ang mga vintage mula sa dekada 50 na nagbigay ng reputasyon sa pangalang De La Cruz sa buong Pilipinas. Lahat ng ito ay aming iniligtas. At habang nililipat namin ang mga tunay na bote, ang isa pang grupo ng mga manggagawa ay abala sa pagpapalit sa mga ito. Ang mga kapalit ay mga peking bote. Mga boteng puno ng tubig na tinimplahan ng pulang food coloring. Nilagyan din namin ng murang synthetic wine essence na nabili ni Ricardo mula sa isang supplier ng restaurant para magkaroon ito ng amoy. Mula sa malayo, sa madilim na ilaw ng bodega, mukha silang tunay. Ngunit sa malapitan, ang mga ito ay walang halaga, walang kwenta. Katulad ng mga pangako ni Miguel. Pagsapit ng alas 5 ng umaga, habang ang langit sa silangan ay nagsisimula ng magliwanag, ang huling truck ay tahimik nang umalis. Ang bodega ay mukhang hindi nagalaw. Ang mga bote ay nakahanay pa rin sa kanilang mga lalagyan. Ang alikabok ay lumulutang pa rin sa hangin na amoy kahoy. Ngunit ang lahat ng naroroon ngayon ay isang malaking kasinungalingan. Isang perpektong ilusyon. Ikinandado ko ang mabigat na pinto ng bodega at naglakad ako pabalik sa malaking bahay. Nakatulog ako ng 2 oras sa sofa sa aking opisina. Isang tulog na hindi mahimbing, puno ng mga panaginip tungkol sa nakaraan at sa hinaharap. Paggising ko, sumisikat na ang araw sa ibabaw ng aming mga taniman. Biyernes na. Naligo ako at nagbihis. Hindi ko isinuot ang cardigan na inaasahan ni Miguel na isusuot ko. Isinuot ko ang aking charcoal wool suit. Ang parehong suit na isinuot ko noong inihahatid ko sa huling hantungan si Elena 10 taon na ang nakalipas. Sa araw na ito, may iba akong ililibing. Nagsimula ang board meeting ng alas 9. Uminom ako ng kape. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, nalasahan ko talaga ito, pait at katotohanan. Tumingin ako sa aking sarili sa salamin. Ang aking mga mata ay malinaw, ang aking mga kamay ay matatag. Akala ni Miguel, nanalo na siya. Malapit na niyang malaman kung ano ang nangyayari kapag ginalit mo ang isang De La Cruz. Ang bayahe papuntang Makati ay tila isang paglalakbay sa ibang mundo. Ang mga taniman ng Batangas ay kumikinang sa ilalim ng umagang araw, isang paalala ng lahat ng aking pinaghirapan. Ito ang mga daan na madalas naming lakbayin ni Elena, puno ng mga pangarap para sa kinabukasan ni Miguel. Akala namin, ang hasyenda ang magbubuklod sa aming pamilya sa bawat henerasyon. Hindi namin akalain na ito pala ang maglalantad sa kasakiman ng aming sariling anak. Pagsapit ng Watu Patlima ng umaga, nasa financial district na ako. Habang paakyat ang elevator papuntang 15th floor, dala-dala ko ang 2 kristal na decanter sa loob ng aking briefcase. Para akong isang taong magdadala ng alak sa isang selebrasyon. Ang opisina ng Agrichem ay puro salamin at bakal, malamig, walang buhay. Nakabukas ang pinto ng conference room. Humakbang ako papasok, at sa dulo ng mahabang lamesa, nakaupo ang isang taong hindi ko inaasahang makikita pang muli. Isang multo mula sa aking nakaraan. Ang taong minsan kong itinuring na higit pa sa isang kapatid. Ang aking dating matalik na kaibigan. Si Eduardo Villena. Mukha pa rin siyang katulad ng dati. 30 taon na ang nakalipas, ngunit mas pinakinis ng yaman. Ang parehong matulis na panga, ang parehong mayabang na pag-angat ng ulo, ang tagumpay ay ginawa siyang mas makisig, ngunit hindi nito nabago ang kanyang mga mata. Nandoon pa rin ang tingin ng isang taong laging gustong manalo, anuman ang kapalit. Dahan-dahan kong inilapag ang aking briefcase sa makintab na lamesa. Eduardo Villena, sabi ko, ang aking boses ay matatag at walang panginginig. Dapat naisip ko. Ang kanyang ngiti ay kasing kinis ng isang mamahaling brandy. Santiago, matagal na rin tayong hindi nagkita. Talaga ba? Sagot ko. Dahan-dahan kong hinila ang aking upuan. Hinayaan kong humaba ang katahimikan. Parang mas malapit ka lang kaysa sa inaakala ko. Nakita kong hindi mapakali si Miguel sa kanyang upuan. Ang kamay ni Isabel ay agad na hinanap ang kamay niya sa ilalim ng lamesa. Ang ibang miyembro ng board ay nanonood lang, mga taong bayad para maging saksi sa mga transaksyon. Kung gayon, sabi ni Eduardo, habang inilalahad ang kanyang mga kamay.
Simulan na natin. Naiintindihan ko na handa ka ng pumirma. Tumingin ako sa aking anak. Ang kanyang kwelyo ay medyo basa na sa pawis kahit malamig ang aircon. Sandali lang, sabi ko. Pero bago ang lahat, nais kong gawin ang isang tradisyon. Itinuro sa akin ng aking ama na hindi ka dapat magsasara ng isang kasunduan nang hindi nagsasalo sa alak. Ito ang paraan namin ng pagpaparangal sa mga partnership sa De La Cruz. Ang ngiti ni Eduardo ay bahagyang nawala. Santiago, sa tingin ko ay hindi na kailangan isang formalidad lang, pinutol ko siya. Inilabas ko mula sa aking briefcase ang 2 kristal na decanter at ang liwanag mula sa fluorescent lamp ay sumayaw sa mga ito. Walang enggrande, isang simpleng pagsubok lang ng mga pandama. Total, kung kukunin na ng Agrichem ang pamana ng De La Cruz, dapat ninyong maintindihan kung ano ang nagpapaging espesyal sa aming alak. Kumuha ako ng isang baso at nagsalin mula sa unang decanter. Inilapit ko ito sa abogado ng Agrichem, si Jennifer Crawford. Ito ay mula sa aming 2018 reserve. Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong naamoy. Maingat siyang yumuko. Blackberry, oak, at parang may pagka-earthy. Siguro truffle? Eksakto. Ngumiti ako. Nagsalin din ako para sa ibang miyembro. Pare-pareho ang kanilang mga sagot. Mga taong may alam sa alak. At pagkatapos, kinuha ko ang pangalawang decanter. Ang decanter na may lamang lason. At ito, sabi ko, ay isang bagay na mas espesyal. Unang-una kong sinalinan si Eduardo. Ang likido ay may kulay ginto, walang kakaiba. Itinaas niya ito sa kanyang ilong. At pinanood ko ang kanyang mukha, naghahanap ng kahit anong senyales na makikilala niya ito. Wala, huminga siya ng malalim at ngumiti. Isang delicate na amoy ng bulaklak, honeysuckle, marahil, at iyan ba ay white pepper? Ang dibdib ko ay sumikip. Miguel, sinalinan ko ang aking anak. Ano ang naamoy mo? Nanginginig ang kamay niya habang inaabot ang baso. Alam niyang may mali, pero hindi niya matukoy kung ano. Ang kanyang mga mata ay palingalinga mula kay Isabel hanggang kay Eduardo. Oak, sabi niya sa wakas. Cherry, siguro. At earth, ang parehong mga salita na palagi niyang ginagamit kapag nagkukunwari siyang may alam sa alak, maingat kong ibinaba ang decanter. Nakatutuwang isipin, sabi ko, habang tinitingnan ko silang dalawa. Dahil ang inaamoy ninyo, pareho, ay industrial zinc waste na hinaluan ng sulfite receptor blocker. Ang parehong timpla na ipinainom ninyo sa akin sa loob ng 6 na buwan. Ang lason na idinisenyo para sirain ang aking panlasa. Ang buong silid ay biglang tumahimik. Ang panulat ni Jennifer Crawford ay tumigil sa gitna ng kanyang pagsusulat. Ang lahat ng paghinga ay tila huminto. Si Eduardo ang unang nakabawi. Santiago, kalokohan iyan. Malinaw na hindi ka magaling. Kung gayon, bakit mo inilarawan ito bilang honeysuckle? Sumagot ako. Bakit naamoy ni Miguel ang cherry? Tiningnan ko si Jennifer. Ikaw, tama ang pagkakakilala mo sa 2018 reserve. Pero silang dalawa, inilarawan nila ang lason bilang isang bagay na kaaya-aya. Dahil ang kanilang pang-amoy ay gumagana ng maayos. Ang sa akin, hindi na. Ang mukha ni Miguel ay namutla na parang papel. Papa, hindi ko. Hindi mo ano? Sumandal ako pasulong. Hindi mo alam na ang Industrial Division ng Agrichem ay gumagawa ng mga zinc colliders? Hindi mo alam na si Eduardo ang nagbibigay sa iyo ng eksaktong kemikal para sirain ang pandama ng isang winemaker nang hindi siya pinapatay? Biglang tumayo si Isabel. Kabaliwan ito, aalis na kami. Umupo ka. Ang aking boses ay tumalas na parang isang talim. Hindi pa tayo tapos. Ang panga ni Eduardo ay tumigas. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa lamesa ay hindi gumagalaw. Si Jennifer Crawford ay marahang ibinaba ang kanyang panulat. Mr. Villena, sa tingin ko kailangan nating ang kailangan ninyo, sabi ko. Habang inaabot ang aking briefcase, ay makita ang pruweba. Ang mukha ni Miguel ay kulay abo na. Ang maskara ni Eduardo ay nabasag na. At lumabas ang isang bagay na malamig at sinauna sa ilalim nito. At hindi pa ako tapos.
Inilabas ko mula sa aking briefcase ang isang folder na puno ng mga dokumento at inilatag ko ang mga ito sa ibabaw ng makintab na lamesa. Ang bawat papel ay tila isang suntok sa katahimikan ng silid. Ito ang aking mga medical records, sabi ko, habang itinuturo ang unang ulat. Disyembre. Ang aking zinc levels ay 90 micrograms per deciliter, normal. Ipinakita ko ang sunod-sunod na mga resulta, tinuturo ang bawat petsa. Marso, bumagsak sa 50 laba. Mayo, 31. At noong nakaraang linggo, 18. Clinical deficiency, 6 na buwan ng dokumentadong paglason. Si Jennifer Crawford, ang abogado, ay mabilis na tiningnan ang mga numero. Nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Tumingin ako kay Eduardo, ang aking dating kaibigan. 30 taon na ang nakalipas, Eduardo. Ang gusto mo ay mass production at mabilis na kita. Gusto mong palabnawin ang pangalan ng De La Cruz sa mga murang bote. At tumanggi ka, sagot ni Eduardo. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon dahil sisirain nito ang pamana ng aking ama, sabi ko. Kaya binili ko ang iyong shares. Nagtayo ka ng sarili mong kumpanya habang ako'y nagpatuloy sa tradisyon. Biglang tumayo si Eduardo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. At nagtagumpay ka sa iyong paraan, sigaw niya. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan nang nawala. Ginawa mong mukhang tanga ang aking pagpili sa kita kaysa sa kalidad. Kaya oo, kinamuhian kita. At nang makita ko ang anak mo na nalulunod sa 180 milyong pisong utang, nakita ko ang aking pagkakataon. Ang Agrichem ang nagbigay ng lason, dahan-dahan. Hindi matutunton. Sapat lang para sirain ang iyong mga pandama. At pagkatapos, itatapon ko ang iyong mahalagang koleksyon. Gagawaing basura ang bawat maalamat na bote na iyon. Ang silid ay puno ng kanyang galit. Tiningnan ko siya, hindi ng galit, kundi ng awa. 10 taon na ang nakalipas, Eduardo, sabi ko, ng mahinahon. Pagkatapos, mamatay ni Elena. Nagpadala ako sa iyo ng 12 sulat. Registered mail. Sinabi ko sa iyo na may sakit ako sa puso. Inalok kita ng pantay na partnership sa hacienda. Isang pagkakataon para magkasundo tayo. Para itama ang lahat. Natahimik si Eduardo. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa galit patungo sa pagkalito. Wala akong natanggap na sulat. Sa hudyat ko, isang babae ang lumitaw sa pintuan. Ang aking matagal ng sekretarya. May dala siyang mga resibo. 12 sulat, sabi ko. Lahat ay natanggap at pinirmahan ng iyong opisina sa pagitan ng 2014 at 2015. Hindi mo lang sinagot. Ang mukha ni Eduardo ay namutla. Sinubukan mong makipag-ayos? Sinubukan kong bigyan ka ng katubusan, sagot ko. Pero masyado kang nabulag ng iyong galit para mapansin ito. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono, inilagay sa gitna ng lamesa at pinindot ang play. Ang boses ni Miguel ang pumuno sa silid, malinaw at nakakakilabot. Wala nang panlasa ang matanda. Sa Biyernes tapos na ang lahat. Darating ang mga tanker. Itapon ang buong koleksyon. Gawing pera para pambayad utang ang pamana ni Papa. Siguro, ito rin ang gugustuhin ni Mama. Palagi niyang sinasabi na mas mahal pa ni Papa ang alak kaysa sa amin. Narinig ang isang malupit na tawa. Ang lalamunan ko ay tila nanuyo. Humarap ako kay Miguel. Ang aking puso ay durog na durog. Ang nanay mo, mas mahal ka niya kaysa sa sarili niyang buhay. Ang kanyang mga huling salita ay, alagaan mo si Miguel. Ang ginawa mo ay paglapastangan sa kanyang alaala. Ang mukha ni Miguel ay gumuho. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho na palitan ng itsura ng isang batang takot na takot. Papa, 10 taon Miguel, sabi ko, halos mabasag ang aking boses. 10 taon kang nagkaroon ng pagkakataon na parangalan ang kanyang alaala, pero ito ang pinili mo. Tumayo ako. Tumingin ako sa kanilang lahat. Gusto ninyo ang vintage collection, hindi ba? Nais ninyong itapon ang lahat. Ngumiti ako ng mapait. Sinubukan ninyo, pero huli na kayo. Inilipat ni Ricardo ang bawat bote noong Huwebes ng gabi. Ang daratnan ng inyong mga tanker ay tubig na may kulay. Imposible, bulong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room.
Pumasok si Detective Morales kasama ang dalawang unipormadong pulis. Lumakad sila ng may autoridad patungo sa lamesa. Miguel de la Cruz, Eduardo Villena, sabi ni Detective Morales. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Kayo ay inaaresto para sa kasong conspiracy, attempted murder, at fraud. Ang tunog ng pag-click ng mga posas ang bumasag sa katahimikan. Si Miguel ay napaluhod, umiiyak na parang isang bata. Si Isabel ay nagsimulang sumigaw tungkol sa mga abogado. Si Eduardo naman, nakatitig lang sa akin. Isang tingin na puno ng lahat ng nawalang pagkakataon. Maari sana akong naging bahagi ng isang bagay na dakila, sabi niya. 2 beses. Oo, sagot ko. Maaari nga sana. Pinanood ko silang ilabas ng silid. Unti-unting nawalan ng tao ang conference room hanggang sa ako na lang ang natira. Naglakad ako papunta sa bintana at tumingin sa mga nagtataasang gusali ng Makati sa ibaba. Nanalo ako. Nailigtas ko ang hasyenda. Nailantad ko ang katotohanan. Ngunit ang lasa ng tagumpay ay lasang abo. Inilibing ko ang aking anak sa araw na ito. Hindi sa literal na paraan, ngunit sa isang paraang mas masakit pa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tagsibol ay dumating sa Batangas sa paraang palagi nitong ginagawa, dahan-dahan, at pagkatapos ay biglaan. Ang mga puno ng mangga sa aming hasyenda ay walang pakialam sa kataksilan. Wala silang pakialam sa mga pusong nasaktan o sa mga pangarap na nawasak. Patuloy lang silang lumalago, patuloy na namumulaklak, at natutunan kong ang tao rin pala ay maaaring maging ganoon. Maaaring mamulaklak muli pagkatapos ng isang mahabang taglamig ng kalungkutan. Ang mga balita ay dumating ng paisa-isa. Si Miguel ay nahatulan ng 7 taon sa federal na bilangguan. Conspiracy, attempted murder, at fraud. Si Isabel, ang kanyang asawa, ay hiniwalayan siya sa loob lamang ng 1 buwan matapos mailabas ang hatol. Umalis siyang walang nakuha ni isang kusing. Si Eduardo Villena naman ay nakatanggap ng mas mabigat na parusa, 15 taon. Ang kanyang kumpanyang Agrichem, na itinayo niya mula sa galit at inggit, ay gumuho sa loob lamang ng ilang linggo. Tinalikuran siya ng mga shareholders, takot na madamay sa iskandalo. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay dumating din. Ang aking katawan naman ay unti-unting nanumbalik. Ang aking mga pandama ay nagbalik na parang mga alaalang matagal nang nawala. Ang unang bumalik ay ang panlasa sa alat, pagkatapos ang tamis. At sa wakas, isang umaga, habang umiinom ako ng kape, naamoy ko na ulit ang komplikadong aroma ng barako. Ang amoy ng lupa, ng tsokolate at ng bahagyang usok. Napapikit ako. Para akong nagising mula sa isang napakahabang at mapait na panaginip. Bawat araw, may bagong lasa o amoy na bumabalik, at sa bawat isa, pasasalamat ang aking nadarama. Isang pasasalamat sa pangalawang pagkakataon. Isang umaga, habang ang araw ay sumisikat at ginagawang ginto ang bawat dahon sa hasyenda, naglalakad ako sa pagitan ng mga hanay ng puno. Kasama ko si Ana Reyes, ang batang serbidora na nagligtas sa aking buhay. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, kinausap ko siya at inalok ng trabaho sa hasyenda. Hindi bilang serbidora, kundi bilang aking personal na apprentice. Pumayag siya. Sa loob ng 6 na buwan, nakita ko sa kanya ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita kay Miguel. Isang tunay na pag-ibig sa lupa. Isang tunay na respeto sa proseso. Hawak niya ang isang maliit na notebook at ang kanyang mga mata ay laging puno ng mga tanong. Paano po ninyo nalalaman kung handa ng pitasin ang mga mangga? Tanong niya. Habang marahan niyang hinahawakan ang isang kumpol ng bunga, ngumiti ako. Hinawakan ko rin ang bunga, naramdaman ang bigat nito sa aking palad. Nararamdaman mo, sagot ko, hindi sa iyong dila, kundi sa iyong puso. Nakita ko sa kanya ang parehong ngiti. Ang ngiting nakita ko noong gabing iyon sa restauran. Isang ngiting puno ng katapatan at tapang. Isang ngiting nagbago ng lahat. Maghintay ka dito, sabi ko sa kanya. Pumasok ako sa bodega, ang lugar na minsan ay naging simbolo ng isang malagim na plano. Ngayon, ito na ay isang simbolo ng pag-asa. Nagtungo ako sa isang espesyal na section kung saan nakatago ang mga pinaka-espesyal na alak at doon kinuha ko ang isang bote. Isang boteng maalikabok
na may etiketang halos naninilaw na Beaumont Reserve, Apaka, 1987, ang taon ng kapanganakan ng aking anak. Ang alak na ginawa ko para ipagdiwang ang kanyang kinabukasan. Isang kinabukasang hindi na darating, hawak ko ang bote sa aking mga kamay. Iniisip ang 37 taon na paghihintay nito. Isang paghihintay para sa isang selebrasyong hindi kailanman naganap. Bumalik ako sa labas kung saan naghihintay si Ana. Maingat kong binuksan ang bote sa paraang itinuro sa akin ng aking ama. Ang tunog ng pag-alis ng cork ay tila isang buntong hininga. Nagsalin ako sa 2 baso. Pinanood namin ang sinag ng umaga na tumagos sa kulay amber na likido. Inabot ko sa kanya ang isang baso. Nang iangat niya ito, nakita kong namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Napakaganda po, bulong niya. Tikman mo muna, sabi ko. Sinunod niya ako. At habang tinitikman niya ang alak, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Pagkagulat, pagkamangha, at pag-unawa. Perpekto po, sabi niya, halos hindi marinig. Oo, sabi ko, habang tinititigan ko ang kanyang mga mata. At ngayon, ito ay sa iyo na. Nagulat siya. Po, ang pamanang ito, pagpapatuloy ko. Lahat ng ito ay sa iyo na. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang baso. Pero, Ginoong Santiago, hindi po ako De La Cruz. Hindi po ako kadugo. Hana, sabi ko, ginamit ang kanyang unang pangalan. Hindi ka nga nagdadala ng aking dugo, pero ikaw ang aking tagapagmana. Iniligtas mo ang buhay ko. Pero higit pa doon, naiintindihan mo kung ano ang mahalaga, integridad, kalidad, katotohanan. Mas mahalaga sa iyo ang sining kaysa sa kita. Iyan ang ibig sabihin ng pagiging isang De La Cruz. Hindi isang apelyido, kundi isang pangako. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi ko po kayo bibiguin. Alam ko, sabi ko, habang tinitingnan ang malawak na taniman sa aming harapan. Dati, akala ko ang pamana ay tungkol sa dugo, tungkol sa pagpasa ng isang bagay sa iyong mga anak dahil sila ay sa iyo. Pero mas alam ng yumaong asawa kong si Elena. Palagi niyang sinasabi na ang pamilya ay hindi tungkol sa biology. Ito ay tungkol sa kung sino ang dumarating, kung sino ang nagmamalasakit, kung sino ang nananatili sa tabi mo kapag mahirap na ang lahat. Tumingala ako sa langit na unti-unti nang nagliliwanag. At sa aking isipan, kinausap ko si Elena. Tinupad ko ang aking pangako, mahal. Inalagaan ko siya, pamamagitan ng pagpigil sa kanya. At nakahanap ako ng isang taong karapat-dapat na magpatuloy ng ating sinimulan. Hinawakan ni Ana ang aking braso. Ano po ang pangarap ninyo ngayon? Pinanood ko ang mga puno na tila inaabot ang sikat ng araw. Inisip ko ang lason na nakabalat kayo bilang bitamina. Ang kataksilan na nakatago sa likod ng mga hapunan ng pamilya. Isang anak na nilapastangan ang alaala ng kanyang ina para sa pera. Ang gumawa ng alak na nagsasabi ng totoo, sabi ko. Wala nang kasinungalingan, wala nang pagkukunwari. Tanging tapat na paggawa na may lasang katumbas ng kanyang pinagmulan. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha. Kung ganoon po, sabay po nating gawin iyan. Sa pagkakataong ito, ang kuwento ay nagtatapos sa pag-asa. Sumikat ang araw sa ibabaw ng hasyenda, ginintuan ang bawat dahon. Itinaas ko ang aking baso ng 1987 vintage, ang alak para sana sa aking anak, na ngayon ay pamana na para kay Ana. At nakatikim ako ng isang bagay na hindi ko nalasahan sa loob ng mahigit 1 taon. Hindi abo, hindi pagsisisi, hindi ang metalikong pait ng kataksilan, pag-asa. Ang pamana ay hindi dugo, ito ay espiritu, ito ay dedikasyon, ito ay pagmamahal sa sining at respeto sa nakaraan. At kung minsan, ang pamilyang pinipili mo ay mas matibay pa kaysa sa pamilyang iyong sinilangan. Walang pakialam ang mga puno sa aking sakit, nagpatuloy lang silang lumaki. Umaabot sa liwanag, ginagawa ang dapat nilang gawin. At sa wakas, ganoon na rin ako.